O ito isang napakagandang balita. Pangalawang kaso ng pandarambong na naman ang isinampa dito nga kay Inday Sayad. At alam niyo ba kung sino ang nagsampa? Si Senator Antonio Trillanes at ilang civil society group. Bulto-bultong ebidensya nga yan sa hindi tamang paggamit sa kaban ng bayan. At bukod nga sa plunder, meron pa siyang kasong liable for graft, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at kasama nga sa mga aligasyon ang hindi tamang paggamit ng 650 million confidential funds, 2.7 billion confidential funds ng Davao City noong mayor pa siya, mga overpriced laptops, gross incompetence result yan sa mga audit ng COA, 7 billion unliquefied cash advance nung DepEd secretary pa siya. Napakaraming pera palang nilustay nitong si Inday Lustay. At karagdagan pa dyan ang construction ng 192 classroom. Pero dapat ang target na matatapos nila ay 6,000 classroom. So saan napunta yung 5,000 classroom? Inday Sayad! At ito yung pinakamatindi ha. Hindi niya pagdideklara ng worth 2 billion SALN. At ang pagtanggap nga ng mga pera galing sa mga lords, sa mga pulboronic. Nako, paano kaya lulusutan ito ni Inday Sayad? Yan ang sinasabi natin lagi, kapag magpa-file ng kaso, dapat mayroong panghawak na ebidensya, hindi puro chismis lang. Kaya good job, Senator Trillanes dahil sa iyo lumalabas talaga ang napakaraming nilustay na pera nitong ating Vice President. At syempre, ang naratibo na naman ng mga tagapanalig nitong si Vice President Inday ay pinupolitika ang kanilang idolo. Pero hindi nyo maitatanggi na kailangan niyang harapin ang mga kasong ito dahil sa bulto-bultong ebidensya at isipin natin mabuti sobrang dami at sobrang laking korupsyon niya ang inuugnay dito kay Inday Sayad. Imagine niyo 7 billion, 2 billion, 600 million, 2.7 billion. Abay, saan nila dinala yung napakararaming pera na yan? Simula nung hawak pa nila ang Davao City, hanggang ngayon naman hawak pa nila. Kaya ayaw nila talagang umalis sa posisyon at hinahangad pa muli na maging presidente. Dahil lakinabang talaga sila ng napakalaki dito sa kaban ng bayan. Yan ang dapat ninyong isipin at dapat yung tanggapin, lalong-lalo na yung mga humahanga dito. Talagang kurakot ang pamilyang yan. So, wala na tayong magagawa at wala na din magagawa itong si Inday Sayad kundi harapin ang mga kasong ito hanggang sa 2028. Aabot pa kaya ng 2028? Naku po, meron pang impeachment! O sige, manira pa kayo ng manira ng mga taong nagtatrabaho ng maayos dahil digital na ang Karmatic. Yan, inaanin nyo na ngayon ang mga pinagagawa nyong mga pagbabanta sa buhay ng tao, pagmumura sa tao, pang-iinsulto ng tao. 2026 Karmatics sa inyong grupo.